before I go to my line of questioning, linawin lang po natin. Pag sinabi pong splice ay pinutol, dinugtong at nagkaibang meaning. Do I get that right, Madam Chair? Maybe. Totoo yun. Dinugtong para iba yung meaning. Ilis ninyo. Kayo nag-interpret doon sa sinabi ni BP Sara. Pero hindi niyo binigyan ng pagkakataon na panoorin ang video para maintindihan ninyo bakit nasabi ni BP Sara. Yung sinasabi lang ng pagpatay, yun lang, kayo lang nag-interpret. National Bureau of Investigation. Well, sabi nga namin, part po ng submission namin, that is authenticated. It was not spliced. It was just, pag siya Kaya nga, hindi sinasabi na na-splice, hindi authenticated. Inulit-ulit mo na yun, Director. Attorney ko pa naman sana. Hindi ibig sabihin, yung splice, pinutol ninyo yung point, pinutol ninyo yung sinabi doon ni BP Sara na mga dahilan. Bakit na nasabi? Ito lang, kinuha lang ninyo yung ipapapatay niya. May inutusan na siyang sa pagpatay pag may mangyari sa kanya. Yung pag may mangyari sa kanya, wala. Doon lang sa pagpapatay. Para ipasize ninyo na si BP Sara talaga mamamatay tao para masiraan siya. Pero dito po mga kababayan, kayo ngayong nanonood ngayon, naniwala ba kayo na si BP Sara, ipag siya maging presidente natin, papatayin tayo ni BP Sara? Pag halimbawa papatayin tayo ni BP Sara, di kayo tayo magtanong anong dahilan bakit tayo patayin? Diba? At saka makikita ninyo, mag-ikot si BP Sara, magpunta kung saan-saan yung may crowd, yung may mga tao. Mukha bang mamamatay tao si BP Sara? Galing matanda hanggang doon sa pinakabata na nagkakilala ni BP Sara. Ang saya-saya nilang makita si BP Sara. Mukha bang mamamatay tao si BP Sara? Alam natin mga kababayan, ang galit sa Duterte, itong mga taong gumagawa ng kabulastugan. Gumagawa ng kabalbalan. Yung mga taong ayaw nilang itigil ang kanilang hindi magandang ginagawa. Yun ang galit nila kay BP Sara. Sila ang galit. At hindi naman nila makuha dito. Pero mo dalawang impeachment na nangyari. Unang impeachment, nasiraan ba si BP Sara? Wala. Natibag ba si BP Sara? Bumaba ba yung bumulusok ba yung mga rating niya? Yung mga pasurvey-survey ngayon na bumaba si BP Sara, aroy, pautot yun. Pautot yun. In other words, Madam Chair, it is not spliced dahil hindi mo pinutol at dinugtong para magkaibang meaning. And pwede naman po na kung there's time na nakita naman po napanood yung video, and in fact, doon po sa counter, yung sinasabi po ni Congressman Marcoleta was already been discussed on the counter affidavit na sinabit po ni Vice President Duterte doon po sa Kaya nga, dapat sana yon pakinggan yung sinasabi ni Marcolita. Pag yung sinasabi ni Marcolita na hindi naman kataasan itong video, dapat pinagbigyan sana siya pagkakataon na ipakita dyan sa komite. Pero ayaw ni Luistro. Gusto lang, ang sayo, Mr. Director, matibag. Sayo lang gustong panoorin. Dahil parang kayo lang ang nagdadala ng katotohanan dyan. Dahil itong pabor kay Sara Duterte, hindi sila maniwala. sa DOJ. Kaya po na-raise na po yung mga issue na yan. So, Madam Chair, can the Actually, NBI confirm, magkaiba po yung may puputulin ka at idudugtong para magkaroon ng ibang meaning vis-a-vis Hindi magkaiba yung meaning para mapatibay ninyo na si BP Sara ay mamamatay tao. May word na doon binigas niya doon na pagpatay.
So in-emphasize niyo dito na ito si VP Sara mamamatay tao. Hindi yung meaning. Wala na ibang meaning. Ano bang ibang meaning sa pagpatay? Diba yung pagpatay, kunin mo yung buhay? Oh. Walang ibang meaning. Ang sa inyo lang, ma-establish ninyo yung mind conditioning na ang vice presidente natin kulang na sa katinuan at madali siyang sabihin natin magpatay. Yun emphasize ninyo. Yun ang iulat ninyo. Dito natin mga kababayan ha, galing sa NBI at sa dito, ilang paulit-ulit yung mga pagpatay na mga word. Para lang maipasok nila sa utak ng sambayan ng Pilipino na ito si VP Sara mamamatay tao. Ang tanong dito mga kababayan, kayong nanonood, naniwala kayo dyan sa mga pautot nito? Alam naman natin, mga buayam din to. Kaya galit sila ni VP Sara. Dahil gusto nilang si VP Sara, yung una-una pa, biro mo, yung pagpasok pa lang ni VP Sara bilang vice presidente at siya ay pinapahawak ng isang sangay ng ating gobyerno, itong DepEd. At gusto siyang gawing buaya. Pero ayaw ni VP Sara na maging buaya siya. Kaya pinagtulong-tulungan na siya ngayon sa mga buaya. Dati, yung mga kongresista dyan, na sumasang-ayon naman sa Duterte dati, happy naman sila sa mga ginagawa nila, wala naman silang salungat doon sa mga patakaran sa panahon ni PRRD. Pero no ngayon nag-iba na ang administrasyon dahil iniipit sila, pag hindi sila sumabay sa Agos, wala silang budget. O gusto naman nila din magkapera, sumabay na sa Agos. Si VP Sara ayaw ng ganon. Ang gusto ni VP Sara, saan ang trabahong insakto, saan ang prosesong tama, doon siya. Kaya kayo, nakikita ang kamalian ninyo dahil kay Sara Duterte na tama ang kanyang ginagawa, galit na kayo. Ito ang totoo. Specific portion ng video na merong threat. Tama po ba? Kinuha po namin yung specific na portion na nagsasabi ng threat. Okay. Let me move O, biro mo, iyon lang threat. Pero yung dahilan, bakit nagsabi na yung threat, hindi ninyo pinalabas. Sabi rin po kanina ng ating kagalang-galang na colleague, si Honorable Marcoleta, na tila nagkaroon ng plano para ubusin ang pamilyang Duterte. Can we ask the NBI if there indeed was such a plan? Si RD Lotok will answer that because that was part of the investigation na nagsabi na merong nga pong Oplan Romanov. So RD Lotok. Madam Madam Chair, Lotok is recognized. Madam Chair, may I just react to my ninang After regarding the the answer splice? of the NBI, please. Opo. Kasi sinabi ko rin po edited out. So there could be omissions na hindi na-include po sa video. We So, note edit out. your Thank additional you. manifestation. Thank you po. Yes, ma'am. Kaya nga, itong sinasabing splice or edited na dugdong-dugdong, gano'n naman talaga. Dito po natin makita mga kababayan na gumamit sila ng paiba-ibang termino para mailigaw yung edited, splice. Parehas lang yun. Dahil alam ko po yung paano tayo gumawa ng video, paano natin idugtong-dugtong, paano natin iputol-putulin. Pero hindi nangunguhulugan na hindi genuine. Hindi original.
Hindi fake. Thank you, Madam Chair. Actually, yung sinasabi ko po kanina, yung one of the reasons kung bakit nag-issue kami ng subpoena sa ating Vice Presidente ay para ho imbestigahan yung alleged threat naman sa kanyang person. Unfortunately, nung hindi ho nag-appear ang ating Vice Presidente, wala ho kaming information whatsoever na pwedeng pagsimulan ng aming investigasyon. Basta, yun na eh. Hindi nag-appear ang Pangulo o ang pangalawang Pangulo. Hindi nagpunta doon sa opisina nyo pero hindi ninyo naimbestigahan yung threat din sa side nila. Nagpunta ba sa NBI ang presidente para paimbestigahan yung threat ni BP Sara? Wala naman ako nakitang balita na nagpunta sa NBI ang presidente dahil may threat sa buhay sa kanya si BP Sara. Bakit andyan kayo dyan laban kay BP Sara? Pero yung pabor kay BP Sara na pinagbigyan sana nyo, parehas man lang sila. Presidente si Bongbong, busy si Sara, parehas silang dalawa pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Bakit ang kay pabor lang kay PBBM yung ginagawa nyo, ang pabor kay BP Sara hindi? Bias din kayo. Di ba? Madam Chair. So you confirm that you intend to investigate threat against the Vice President. However, she did not appear when she was invited to the NBI. Yes, ma'am. That's part of our primary job. Walang nag-o-joke, walang nag-orchestrated na balita, walang nagpa-hyper sa balita, walang nagsalsal. Pag ang BP Sara i-treat, baliwala. Pero si BP Sara may conditional sa treat niya, ayun. Presidente yun, pinagbantaan. Pero yung Vice Presidente, may banta din, wala, nga kayo. Hindi namin mampisaan, hindi ka nagpunta. Pero ang kay Bongbong Marcos, ayun, nag-umpuka na kayo dyan ngayon. Diba? O, dito mga kababayan, anong makikita natin dito sa kamera, itong committee nito? Fair o bias? Isagot niyo dyan sa baba. Kung mapapanood nyo itong video to, isagot niyo dyan sa baba itong tanong natin. Fair o bias? Type lang kayo, 1 sa fair, 2 sa bias. DS Janet Garin? Madam Chair, baka pwedeng kumustahin ko muna si Director Melvin Matibag. Kumusta po kayo? Hindi naman po. Kanina pa kayo dyan nagharapan, ngayon pa lang kayo magkumustahan? Yan ang ipal-ipal? Nasira yata yung aircon nyo eh. Nakakatulog naman po kayo. Well, okay naman po except that siguro if you're repairing dun sa social media, we just noticed that me and my wife were under attack sa social media starting nung Naku po, pansinin yun? Under attack sa social media? Bakit? Ano bang problema diyan? Ibig sabihin, may mali sa ginagawa nyo? Pag yung ginagawa mo may mali yung ginawa mo, apektado ka. Pero sa ginawa mo, alam mong tama, hindi ka apektado. Kahit ano pang sabihin ng mga tao sa'yo, tulad ng ginawa ko ngayon. Kahit ano pang sabihin ng mga tao,
ito ang nararamdaman ko, ito ang opinion ko, ito ang stand ng presidente ko na si BP Sara. Ito ang stand ko sa kanya. Kahit anong bus pa dyan sa baba, hindi ko piktado dyan. Pero ikaw, ngayon, piktado ka, hindi ka makatulog. May mali nun. Para bang yung katawan natin, pag hindi ka makatulog, may mali sa katawan mo. Di ba? Yun, hindi ka nakatulog dahil nababas ka. May mali sa ginagawa mo. Diyan lang ka simple. Diyan lang ka pinakasimple, di ba? Today. So, Baka I kaya don't ka know. naiinitan. Hindi naman po, relax lang po tayo. Pero you can confirm to this honorable committee na lahat po ng impormasyon na inyong binibigay at lahat po ng mga dokumentong inyong binibigay ay dumaan sa tamang pag-vet or correct vetting and wala Hawak nyo ang bit. Hawak nyo ang bit. Huwag nyong bibitawan ang bit. Unang-una po, dumating ako, nandyan na naman po lahat ng dokumento na yan. It was already submitted to the Department of Justice. Oh, biro mo, yung dumating ka dahil iba yung si Director dati, si Director Jaime. Sino ba yung apelido doon? NBI dati? Oh, ito lang, bagong salta ka lang. Oh, di ba? Sige, ipalan mo para kung baka sakali makapaldo ka rin. Wala po kaming pinalitan, wala po kaming dinagdag. Ang nadagdag lang po rito ay yung aking Sasabi mo lang na wala kang dinagdag tapos ngayon may dinagdag ka. Huwag ganun, baka sumabit ka, sir. Walang pinalitan, walang dinagdag. Ang dinagdag ko lang, ang gulo. continuing investigation because to me and to the Bureau ay seryoso po ang threat sa buhay po ng ating Pangulo. Pero ang threat sa buhay ng Vice Presidente, hindi seryoso. Gawa-gawa lang. Diba? Diba? Chair, napakarami po ng videos na plinay. Hindi ko alam kung meron pang ibang mga videos in the possession. Hindi na kailangan yung marami. Ayaw nilistro nga, iyo lang sa NBI. May dala nga si Marcolita. Gusto sana niya ipapanood sa inyo pero ayaw ni madami. Investigation. Tanong ko lang po sa NBI, talaga bang lahat ng videos kanina ay totoo? Wala po bang AI doon? Yes po, totoo po yan. Yan po ay authenticated lahat po ng ipinasa namin sa committee pong ito. Madam Chair, doon ko kasi sa video, meron tayong mga nakikitang galit na galit ang Vice Presidente. Yung bang parang gigil na gigil, no, na parang hindi siya makapagsalita ng diretso dahil sa galit. Hindi po ba ito manipulado o AI? Nag-validate po yung aming mga technical personalities dyan sa NBI at lumalabas po na lahat po yan ay authentic at totoo. Wala pong AI. Gaya po ng sinabi kanina ni Agent Kalilong na lahat po yan ay totoo. Sa inyo po bang eksperyensya, pangkaraniwan ba itong behavior ng isang highly positioned government official? Well, I'm not an expert on the behavior of a person pero sabi ko nga meron kaming behavioral science. Pero yung behavior sa buhaya, kabisado nyo. Sa person, wala. Sa buhaya lang kabisado nyo. Konsulta at katakataka po na ganyan yung behavior at siguro naman po if we'll go back to our Kaya nga, papanoorin nyo maayos yung video para mapanood ninyo, mapakinggan ninyo anong pinag-usapan nila at
paano nagagalit ang Vice Presidente at makikita niyo yung ang dahilan bakit niya nasabi doon. Pero yung point lang, nagalit na siya, yun na, pinapanood nyo. Pero yung hindi pa siya galit, yung sa umpisa pa lang, malalaman mo. Kumbaga sa istorya, hindi naman pwede na paghalimbawa may isang taong nagsumbong sa iyo ng problema at bigla lang dumating sa iyo at siya'y umiyak. Di ba pag nakita mong umiyak, di ba sabihin mo, bigyan mo ako ng pagkakataon na malaman ko ang dahilan, bakit ka umiyak? Magkwento ka. O di sa galit na yon, pag sinabi doon na papatayin kita, pinuntahan ka, papatayin kita, natatakot ka, ikaw rin ay nagagalit. Ha? Papatayin mo ako? Nanungkulan ng Sige ka, sige ka. parehas na position eh, hindi Tirahin din kita. Pero hindi mo natanong ano ang dahilan, bakit mo ako patayin? Di ba? Ganyan lang kasimple mga kababayan. Pag gusto nilang matukoy, itong dahilan dito nga bakit nasabi ni BP Sara pero hindi na sila interesado, ang gusto lang nila madiin si BP Sara para matanggal. Abulis, timulis, durugin ang Duterte. Yun ang script dito. Yun ang plan dito. You stick to the plan and follow the script. Diba? nagkaroon ng ganyan po na pangyayari. May last question, Madam Chair. Kasi kanina may nagsabi, it was a political hyperbole. No? Parang joke lang. Hindi naman joke. Walang sinasabi na joke. Yung bully, pag halimbawa, yung mga wala ka ng ibang rason, tapos ka galit ka sa tao na yun dahil sa ginagawa niya, hindi ka galit sa personally sa tao, tulad na lang ginawa kay Bongbong Marcos na pinagbanta niya sarap ng pugutan ng ulo. Ang ganon. Ang dahilan, dahil isang kadite, nag-graduate ng PMA, nasa tradisyon na hingiin yung may maghingi ng relo ng Pangulo. Tapos siningihan si PBBM, hindi naman binigay. Sinasabi ni BP Sara, kung para sa isip ng magkano lang yung relo mo? Bilang isang presidente ka, kahit pa pinakamahal-mahal na relo mo, at least maibigay mo dahil yung tao na yun ang simbolo ng Pilipinas, simbolo ng katatagan. Sila yung tao magdepensa sa ating bansang Pilipinas at magproteksyon sa ating citizen sa Pilipino, sa Pilipinas. Hindi mo binigay, ganun, maliit na bagay lang yun para sa'yo, ikaw pinakamataas. Kaya nasabi ni BP Sara, sarap pugutan ng ulong taon to. Ibig sabihin, hindi. Tanggalin yung ulo dahil wala sa isip, wala sa katinuan. Kung baga sa hipon pa, nakakasama lang to, tanggalin yung ulo, katawan lang yung may lasa. Parang ganun. Iwan ko dito sa mga, hindi ko lang, sa mga bandang norte, yung mga salita dyan sa parting Kabisayaan hanggang Mindanao, baliwala yun sa amin yun. Pero pag papunta na doon sa ibabaw, iwan ko. Ganun na ba lang ka babaw? Ganun na ba lang ka kated ang mga utak? Tapos, hindi naman lahat pero karamihan NBI, kapag ikaw ay isang pasahero at nagbigay ka ng bump joke, sumakay ka ng eroplano at sinabi mong bobombahin ko ito o may dala akong bomba. Ibang usapan yon. Hindi naman ganon. Ang gusto niyo iparating, diretso, binagbantaan na lang diretso.
ang presidente na walang dahilan? Nag-joke ba si BP Sara sa sinasabi niya? Wala. Wala siya. Hindi siya nag-joke. Yung example mo, pinalayo mo eh. Lapitan mo ng konti.